up mga kabay? Welcome back to my channel. What's up? Mga kabay, may gagawin pala tayo sa araw na to. May ano kasi ako mga kabay, may lemon na variegated. Kailangan ko gumawa ng swell para mairipat ko siya sa ano mga kabay, yung sa medyo malaking lagayan, kasi nakatanim lang siya sa plastic na itim. Tapos may i-update ako sa inyo mga kabay, yung mga graft natin na bougainvillea, yan ipapasilip ko rin sa inyo kasi kailangan talaga natin mag-update. Okay, kita-kit mamaya mga kabay kasi maglalakad pa ako. Yun. Okay, 5 minutes later. yan, ito na siya mga kabay, yung mga ano natin, bougainvillea na grafting. Ayan, kitang-kita naman na ano na talaga sila, buhay na. May mga panibago na silang sanga. Yan, ito mga kabay, sobrang dami nito mga kabay. Ayan sa loob. Yan, nagmumoist pa yung plastic natin. Ganito yung mga idea natin mga kabay. Pagka mag-wrap tayo, kailangan talaga nating lagyan ng plastic para yung moist mananatili. Ito naman yung sampalok mga kabay, yan grab din siya mga kabay, kaya nga binalot ko sa nantila yung pinakapuno, tapos linagyan natin ng plastic na itim para hindi sa mga kabay, liwanag, para mas madali sang mabuhay. Yan, pwede nyo rin yung subukan mga kabay. Ito siya yan, nakaano rin ng plastic yan. Tapos naglagay tayo ng 2 stick na kawayan para alalay sa kanya na hindi sa magalaw-galaw. Yan siya, ganun lang yung mga ginagawa natin. Tapos ito naman mga kabay, yung swell na gagamitin natin para magiging buwaghag. May ipa ako ng palay dito. Yan, isang tawag nito ay isang paso, tapos lupa isang paso din. Tapos ito yung ireripat natin. Yan, variegated na kalamansi or lemon. Yan, kasi mga kabay, yung lupa kasi nito ordinary lang, tapos nakatanim lang sa itim na plastic. Pag nagdilig tayo mga kabay, ang tagal niya bago matuyo, kasi di ko alam kung baka acidic na rin yung lupa. Kaya ang gagamitin din natin ito, bottle ng mineral water. Ito siya, dito natin siya iripat mga kabay. Medyo malaki na rin to. Yan, pag may mga recycle tayong ganito, hindi na natin itapon, kasi pwede tayo magtanim sa bakuran natin o sa gilid ng bahay. May kalamansi na tayo mga kabay. Yan, ito yung gagamitin natin ng mga mino. Ito naman yung pusa. Yan, dumating lang yan dito mga kabay. Ito siya, si itim. Okay, yan ang mga gagawin natin sa araw na to. Yan, what's up sa inyong lahat. Magandang umaga. Yan siya. Kitang kita yung mga kabay, grafting natin na buhay na talaga. Yan, maraming klaseng kulay din yan mga kabay. May puti, may pink, may maroon, marasta, marami mga kabay. Ito yung gagamitin natin na lupa. Tapos ito yung ipa ng palay na mahigit na mga kabay, 8 months sa akin. Ito yung variegated natin na kalamansi. Yan, iripat na natin siya para lumaki na sa mga kabay, kasi pagka hindi natin iripat ng mga kabay, mabagal ang kanyang paglaki, kasi yun na nga, malagkit yung lupa, yung ugat niya hindi makapag-wild. Ito nga kinain ng yan, dito na tayo. Umpisahan na natin mag-mix ng swell. Yan, unahin ko muna tiipan ng palay, ilagay ko lang sa bandang taas. Yan, napakahalaga nito mga kabay, lalong-lalo na pagdating sa tag-ulan. Yan, napakalaking bagay para hindi malagkit yung lupa natin o swell na gagamitin para sa mga tanim. Yan siya, inumpisahan ko nang mag-mix. Ganito lang siya kasimple mga kabay, napakadali. Yan, sundan nyo na lang yung mga video natin para kapag gagawin nyo mga kabay, lalong-lalo na nasa parte kayong probinsya, marami kayong makukuha ipa ng palay. Pag dito sa Manila mga kabay, mahirap. Kailangan mo pang pumunta na probinsya para makabili o
hingi. Sabagay wala na tayong mahihingi ngayon. Kasi sobrang lahat, binibili na lahat dito sa Manila. Ito na siya. Na-mix na natin. Yan, ito dito hindi tayo gumamit ng compost, lupa lang at saka ipa ng palay. Plain na lupa yung ginamit natin mga kabay. Tapos dito, umpisahan na natin mag-cut dito sa plastic bottle. Yan. Tusukin muna natin ang kutsilyo tapos bago gupitin ng gunting. Tapos ito mga kabay, butasan din natin ito mamaya. Yan, tamang-tama. Magamit din natin yung pinakadulo nito kasi may itatanim din tayo. Yan, itong pinakadulo. Ito, butasan din natin ito mamaya. Para kapag ka nagdilig tayo mga kabay, yung tubig bumababa sa ilalim. Yan siya, ganyan lang, kadali. Yan, butasan na natin. Kailangan talaga mga kabay na may butas sa mga kabay para yung oxygen nakakapasok din. Nakakasingaw yung soil natin. Kasi pagka mga kabay, hindi natin butasan yan, mag-i-stack yung tubig, lahat ng idilig mo, lalong-lalo na dito sa Manila na yung tubig natin may halong chlorine, may i-stack yan mga kabay. Pagka i-stack yan, magiging lason din yan sa mga ugat. Kaya ang pinakamahalaga, lagyan natin ng daanan ng tubig para ma-drain siya lahat. Kasi kapag hindi siya ma-drain mga kabay, mag-i-stack, baka isa pa sa maging sanhi yung tubig natin na na-stack, baka mamatay yung tinanim natin. Kaya lahat mga kabay, lahat ng bagay may paraan. Kaya gumagawa tayo ng video para ma-share ko rin sa inyo mga kabay kung ano yung mga ginagawa natin bago tayo magripat o maglipat ng mga halaman sa mga ganitong plastic bottle na walang butas. Yun, pagka lumaki na sa mga kabay, ilipat ko na naman to sa pinakamalaking lagayan. Kaso lang, kaya nga dito ko muna sa ilipat para pagka dito mga kabay, kasi buwaghag na yung soil niya, mas maraming ugat mga kabay, tsaka hindi sa basta-basta mamatay yung alaman natin. Ayan yan, ito yung mga butas niya, naglagay tayong 5 yan sa bandang ilalim. Hindi naman pinakailalim, gilid pa rin siya. Kasi pagkailalim mga kabay, pag ilapag natin sa lupa yung pinakapuwit niyan, matatakpan siya ng simento o lupa, hindi siya makalabas ang tubig. Kaya ang ginagawa natin pagka nagbutas, sa tagiliran, sa bandang baba, ayan siya para pagka nagdilig tayo, safe pa rin yung natin. Tapos yung mga soil natin hindi lalabas kasi hindi naman gano'ng kalaki. Yan, mag-umpisa na ako dito maglagay ng soil na ginawa natin kanina. Yan, ganyan lang. Tapos kunin ko lang muna yung variegated natin na lemon, kalamansi. Yan, lang natin ng plastic para hindi mabasag yung lupa, para buo pa rin sa mga kabay. Yan, kahit buo pa yan mga kabay, okay lang yan kasi yung ilalim, tagiliran, saka ibabaw, swell na rin siya. Ay, kailangan ko talagang bawasan ng konti kasi malaki. Yan, pagka ganito mga kabay, huwag kayong mag-alala kasi buo pa rin yung bandang ilalim. Ayan nandyan pa rin yung mga ugat. Yan, ganyan lang siya ka tanim na natin. Diba? Ang ganda ng dahon niya mga kabay kasi variegated nga. Pagka variegated, napakaganda. Ito yung soil niya mga kabay. Pisilin natin kung gaano siya kalagkit. Paano makalabas? Ayan may tubig pa. Hindi basta-basta matuyo yan mga kabay. Yan. Kapag tuyo, hindi kaya ng mga dahon mga kabay na ilipat sa mga dahon ang tubig. Kaya ang magiging sanhi, magtaka na lang tayo na bakit unti-unting nalalanta yung halaman natin, ibasa naman. Ang problema mga kabay, sobra siya sa tubig. Kasi di ba madalas natin
na yung mga halaman natin or mga punong prutas, magtaka tayo bakit ano siya nalalanta. O ito kahit anong gawin ko, wala yan mga kabay. Ayan, buwaghag pa rin yan. Yan, balikan natin. Kapag sobra sa tubig mga kabay, ang halaman natin malalanta. Kapag kulang naman siya sa tubig, ang halaman natin malalanta pa rin. Alam nyo kung bakit? Nauubusan siya ng tubig sa katawan at saka sa kanyang mga dahon kaya siya nalalanta. Pag parati naman basa mga kabay, hindi natutuyo yung soil niya, ganun din ang nangyayari, nalalanta siya kasi sobra siya sa tubig mga kabay. Wala nang lalabasan yung tubig, kaya ginagawa natin yung paraan, nagbubutas tayo sa ilalim para ma-drain yung tubig, tapos gumamit tayo ng soil na buwaghag para kapag nagdilig tayo, ang bilis bumaba yung tubig. Sakto lang yung kinakain ng ano natin mga kabay. Kung gaano siya kalaki yung halaman natin, imamatch din natin yung kanyang pinagtamnan tulad nitong ginawa natin kasi hindi pa siya masyadong malaki. Ito mga kabay, match na match yan. Pag lumaki na rin to, gagawa din tayo ng malaking taniman para kapag ano pa rin siya mga kabay, balance. Pag nagdilig tayo, sakto lang yung tuyo, hindi sobra yung tubig. Kaya napakahalaga mga kabay pagka may alam ka sa mga ganitong gawain. Yan, ito magagamit ko pa to sa iba kong pagripat. Itabi ko na lang to mga kabay. Ito yun, plain na lupa lang yan. Yan, kasi ngayon tag-ulan, kinuha ko lang yan sa labas mga kabay. Ayan siya, sobrang lagkit niya talaga. Yan kita nyo man, pagka piniga ko, ano talaga siya. Ayun lagkit. Paano maging ano yung ugat niyan, komportable, magiging ano siya, hindi siya makagalaw mga kabay. Iba naman kasi sa mga ganitong taniman at saka yung pagtatanim natin sa ano talaga yung nakadirect sa lupa. Kasi pagka nakadirect sa lupa mga kabay, kahit acidic yung lupa natin or malagkit, ang mga ugat na mga kabay nakakapag-wild. Pagka umulan naman, bumababa talaga yung tubig. Kasi ano siyang mga kabay, malawak. Yun ang pinagkaiba sa mga ganitong tanim natin sa mga paso, ganitong mga buti ng Wilkins. Maipiktahan talaga yung mga mga kabay. Ayan nakikita nyo naman yung mga dahon niya. Yan, nasisira, kumukulubot, nakukulangan sa tubig o nasusobrahan sa tubig mga kabay. Ganon yung mangyayari sa mga tanim natin. Kaya dalawa lang yung mapupuntahan mga kabay. Malalanta siya na sobras tubig, malalanta siya na kulang sa tubig. Kaya gumagawa tayo ng ganitong mga video para malaman nyo rin mga kabay kung paano yung tamang pagtamnan, paano yung gumawa ng swell na parang maging buhaghag, paano yung mga butasan natin banda ilagay para makapag-drain ng maayos yung tubig natin, na hindi sa sobra sa tubig o hindi rin sa kulang sa tubig. Yan, magdidepende na rin yan sa laki ng butas na gagawin natin, na butas sa pinakailalim para doon mag-drain yung tubig. O ganun lang sa kadali. Ayan, tapos dito, ayan, nakita nyo naman yung ano natin dito. Ito, nag-grab ako dito mga kabay, puno to na sampalok. Ito, wala to pakialam mga kabay sa ano natin. Ang sampalok, isa siya sa puno na napakatibay mga kabay, kahit anong gawin mo dyan. Ito naman yung grafting natin na bougainvillea. Yan, yung bulaklak nito mga kabay, kulay pink. Tapos nag-graft tayo ng iba't ibang variety. Yan, may linagay tayong puti, maroon, pula, dilaw, orange. Basta marami na rin tong mga kabay, marami na rin siyang iba't ibang klaseng bulaklak. Yan, tatanggalin ko lang yung straw para makita nyo talaga na legit yung pag-wrap natin. Yan, sa lahat ng nagsisimula pa lang mag-wrap, yan, ganito lang ang mga ginagawa ni mga kabay. Yan, pwede nyo yung balikan yung iba kong mga video, yung mga tutorial natin, paano
mag-prepare ng mga grafting. Yan siya. Tigas naman ito putulin. Yan, tanggalin na natin yung plastic sa ibabaw para makita nyo. Yan siya mga kabayo. O, diba? Malalaki na sila. Yun. O, ilan piraso din yan mga kabay? Marami din yan mga kabay sa isang puno. Yun siya, o. Yan, napaka-solid dyan mga kabay. Yung ginawa natin. O, ito, graph na rin to. Di ko lang matanda mga kabay kung saan nakalagay yung puti. O, iba, ano, yan, o. Kita nyo yung plastic. Nandyan pa, hindi ko pa tinanggal. Tapos ito, ganun din. Yan, o. Sobrang healthy yung ano niya mga kabay. Kanyang sanga, o. Ito pa. Yan. Ito, tumubo yung ano sa bandang baba. Yan ang original mga kabay, pero tatanggalin ko rin yan, o. Ito pa. Yan. Yan pa sa likod. Huli. Itong dalawa mga kabay, huli yan. Yan, tanggalin ko lang yung stick para kitang-kita nyo. Yan, ito mga kabay, kakasimula lang, ayan, o. Yan, buhay na rin yung sa loob niya. Yan, bali, dalawa yung ano ko dyan, mga kabay, dinugtong. Yun, yan, o. Tatlo pala, tatlo. Yan, o, kita nyo naman, tatlo yung linagay ko sa isang sanga. O, legit, buhay na buhay yan, mga kabay. Yan, isa-isang sanga, tatlo yung linagay ko. Dito, tag-iisa. Ito yung ano, 21 jewels yata yung linagay ko dito. Ayan, o. Yan, yung plastic nandyan pa. O, ganun lang mga kabay. Lalong lalo na pagka gusto nyo magbinta tapos maraming kulay, mas mabilis, mas mahal, o mas kikita tayo mga kabay. Malaking ano, malaki yung kikitain natin. O, ito naman yung dinugtong ko na variegated. Ayan siya, o. Yan, variegated yung dahon dyan mga kabay. Parang Mr. and Mrs. yata yung linagay ko. Yan. Dito pala mga kabay, yung ano nito, nasa mga 6 o 7. Hindi lang. Kasi yung sa isang stick kanina, 3. Nasa mga siyam pala to, siyam. Nag-wrap. Yun. Napakahalaga yan mga kabay. Yun, o, variegated dyan. Green and white. Tapos yung katabi niya, kasi yan, o, siningit ko lang yan sa ano mga kabay, sa malaking sanga. Yan. Buhay talaga siya. Tapos dito sa kabila, yan, ikutin ko lang. Yan. Ito, buhay na rin siya mga kabay. Yan. Mahirap. Hirap talaga pagka ano. Yan, o. Nakita nyo naman yung biyak mga kabay. Ayan. Ito, wala na siyang plastic. Yan. Yan, o. Kita nyo naman yung biyak. Tapos, ito yung original. O, ito yung ano niya. Pinakasanga niya na panibago. Yan. Ganun lang siya mga kabay, kadali. Ang dumi pala ng kamay ko. Pagpasinsahan nyo na yung kamay ko mga kabay, ha. Ganun talaga pagka ano tayo, gumagawa ng mga vlog. Yan, o, ito. Hindi ko pa natanggal yung plastic, pero buhay na buhay din talaga siya mga kabay. Legit na legit yan. Yan. Kasi kita nyo naman, naghilom na yung mga dugtungan. Yan, ito mga kabay, nasa siyam na grafting yung nagawa natin. Ito naman yung ano, yung maliit ko. Ito naman mga kabay, ugat. Yan, kumuha ko ng ugat ng bougainvillea. Tapos inano natin graft, pero maramihan yun mga kabayan. Balikan natin yung mamaya. Ito yung tatluhan. Kasi doon nga maramihan, sinubukan ko na buhay. Tapos nagsubok ako dito, 3 sa isang sanga, buhay din siya. Yan. Ito yung variegated natin, at saka ito yung ginamit natin na lupa. O, ganun lang saka ano mga kabay, ganun saka simple yung mga ginagawa natin. Ayan, maraming salamat talaga sa inyong lahat mga kabay. Sana huwag niyong kalimutan mga kabay, paki-share natin, paki-share na lang yung mga video natin, paki-likes. Yan, para mas marami pang makakita mga kabay. Ito, abangan niyo itong video na to kasi nakakita ako ng tawag nito, orchids dun sa labas, tinapon nila sa basurahan. Subukan natin isip mga kabay, buhayin natin, ikakat natin yan kung kaya. Kasi kawawa naman mga kabay at saka sayang. Hindi ko alam kung anong kulay. O paano yung mga kabay, hanggang dito na lang. Maraming salamat.